Dahil lang na. Saka dahil naman ano. Kaya nga. Dahil may gusto ko naman. Kain lang. Tingnan nyo naman ang pasawan. Ito sa akin. Yeah. Kung hindi dikit yan. Okay, I'm back po for the live, guys. So, nakapag-discuss na ako sa live kanina about sa multiplication and division of binary. So, tinapos ko na yun. So, for today, ay panibagong discussion for today is quadratic inequalities in two variables. Okay? So, meron na po ako sa previous live about sa one variable. Quadratic inequalities pa rin yun. So, puntaan nyo na lang po sa YouTube channel ko. Okay? Miriam Flores po. 69 subscribers. Kulay yung green na suot ko. Puntaan nyo na lang. Okay? Meron akong post na. Okay? If you want the i-review or aralin, libre lang naman siya. Okay? Part 1 muna tayo kasi mahaba siya. Okay? Mahaba-haba to. Hindi ko pwede minamadali to kasi sobrang haba po talaga yan. So, part 1 muna tayo. Sa next slide, magpa-part 2 po tayo sa two variables. Okay? So, tandaan, yung kukuha kayo ng vertex, natandaan yung mga vertex sa parabola, di ba? Alam nyo na. Ito yung h, kunwari yung h is the x, di ba? Ang k natin is the y, di ba? Kailangan yung standard form, to make sure standard form is the given. Minsan, imbis na higher than of the leading coefficient of standard form of quadratic equation is higher than 1. So, depende sa sitwasyon ng given. Kung ang factoring ay factorable or kaya hindi pa siya factorable, depende po sa problem. Okay? To make sure pasok po siya or pasok po siya sa standard form ang given natin in quadratic equation. Pero inequalities po siya ha. Kapag less than, greater than, less than lang, broken lang po. Tapos, tinatawag nilang yung mga putol-putol, so, broken line tawag doon. Kaya yung greater than or equal to or less than equal to, solid line talaga. Tandaan nyo ba ganyan ha? Lapit kayo sa camera. Just ventures low. Pakashare na lang po ng live. At tandaan nyo yung mga inequality symbol, depende po sa problem. Kung ganitong walang equal sign, broken line lang. Kung may equal sign siya, solid line. Okay? So, sa una po talaga, depende po sa problem, kung nadadalian kayo mag-solve kapag factorable. Ang mas mahirap lang dyan, dalawang factors pero isang factor. Pero pagdating sa graphic, pero medyo kalituan at yung statement, medyo kalituan. So, ituturo ko sa inyo mamaya. At sa part 2, hindi po siya factorable, pero pwede din siya mag-wrap in quadratic inequalities into variables. Pasok siya. Halos, yung standard form of QE, parabola siya, pero to the point, may factorable, non-factorable, at yung tinatawag nila ay imaginary. Kung saan ito yung pinakamahirap. Complicated kasi ang imaginary numbers. Okay? Sige, pakishare na lang po ng live. Start na tayo, guys. Tandaan kapag ganyan, greater than or less than, broken line lang. Greater than equal to or less than equal to, solid line. Okay? Depende po sa problem. Okay? Sige. Picturean mo na to. Sige, start na tayo mag-compute. Okay? Two variables yan, ha? Nakapag-discuss na ako ng one variable sa dati kong live. So, puntahan nyo na lang po sa YouTube channel ko, Miriam Flores. 69 subscribers, kulay green ang suot ko. Puntahan nyo na lang.
meron akong post ng QI in one variable. Medyo madali lang, may tricky part yun. Ito naman, wala. So, medyo maproseso to. Example number 1, guys. Punta na tayo, Marian. Dito, right here. Sample number 1, guys. Mga basic lang muna tayo, guys. Yung factorable, ha. So, y is less than 2x squared minus 2x minus 3. Bakit siya tinatawag ng two variables? Kasi, we have the two variables, x and y. Pero paano ito yung i-compute o paano ito i-graph? So, syempre, kung babalikan yung yung factor yung trinomials nung grade 7, balikan niya pag hindi mo alam. Tapos noon, kukunin natin yung vertex, yung h and k, at yung tinatawag nila yung x-intercept para makuha mo yung two roots. Okay? Kung anong gagawin natin equal nito. Okay, yung iba, yung given. Since factorable to, ito yung paggagalawin natin. So, gawa tayo ng x or AC method, pwede na. So, negative 3 at negative 2. Dad, Ha? may nakita kang charger na, tanggal na, labas na yung, Saan ba? Wala eh. Sira? Wala akong nakita eh. Wala eh. Ano ba na kay Russell? Wala dito yung charger ko. Okay, balik muna tayo. So, since factorable to, kailangan yung product ay i-multiply para matamaan sa middle term, yung the sum, which is the negative 2. So, I think, ay magiging negative 3 plus 1. Kasi negative 3 plus 1 is negative 3. Negative 3 plus 1 is negative 2. So pasok siya. So, magiging x minus 3 quantity x plus 1 equals 0. So equate into the linear equation. X minus 3 equal 0. Edi transposition, edi ATE. So 3 na lang. Ito naman, x plus 1 equals 0. My God. X plus 1 is equal to 0. Ayan. Negative 1. So, paano natin makukuha yung y-intercept? Matik. Y-intercept, matik, gawin natin 0. Pero hindi kayo naniniwala. Para makuha yung y-intercept, substitute mo yung x, magiging 0 na siya. O kaya, pag kayo, gawin natin, di ba, x yan, yung 3. Yung y-intercept natin is 0. Ito namang isa ay negative 1, 0. So, yung tinatawag nila ng roots. Roots yan, guys. Roots yan. Ano susunod gagawin? Para makuha natin yung vertex, yung h and k, substitute natin yung mga napapalog dyan sa standard form. A, which is the quadratic term, ax squared. Yung b natin is bx. At yung c natin is constant. A, B, C. Okay, ang A natin, which is dito kayo natitingin sa numerical coefficient is 1. Tapos ang B natin is negative 2. At yung C natin is negative 3. Para makuha natin yung vertex natin, may formula for the H and K. So, tandaan nyo, pakisaulo lang naman. Kung tamad ka mag-memorize, kayo na bahala gumawa ng paraan. Pwede kantahin, pwede i-rap to make sure mnemonic ang tawag doon. Okay? H is equal to negative B over 2A. So, substitute lang. Negative times negative positive, di ba? Over 2. 2 times 1 is 2. Yung sagot is 1. So, ito yung H natin, di ba? Sunod naman ay K natin. So, for AC minus B squared
over 4a. Substitute lang for the ABC of the numerical coefficient para makuha natin k natin. So 4 times may quantity of 1 times quantity of negative 3 minus yung b squared natin is negative 2 squared over 4 times quantity of 1. Simplify, kayo na mahal mag-compute. Alam niyo na. So, 4 times 1, 4 times negative 3, negative 12. Minus, ay, nako, marami nagkakamali dyan. Hindi po kayo basta-basta mag-distribute. Baka kayo kasi may exponent. PEMDAS po ang tatawagan na. So, parenthesis, exponent. So, exponent muna. So, negative 2 times 2, positive 4. Pero may negative. So, matik, positive 4. Pero pag na-master mo na, pwede tanggalin ito. O na lang. Over 4 times 1 is 4. Para sila negative, add mo to. 12 plus 4 is 16 over 4. Ilan? Negative 4. So, this is the final answer for the k natin, di ba? So, meron na tayong vertex is I1, negative 4. H in K. Okay? Ganun lang yon. So, ano na munang gagawin, guys? Para makagraph tayo, ganito pag-graph nito. So, pinakamataas ay 3. Pinaway natin score. Gawin natin 10 para sigurado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Okay. Pakalam na natin. Okay, so, i-plotting na point natin yung mga roots at yung vertex natin. Vertex muna. So, order per 1, nandito, at negative 4. Yan. Tandaan kasi kapag yung given, since positive yan, upward yan. Pag negative, downward. Depende po sa problem. Okay? Yung roots natin is 3, 0, 3, 0, and negative 1, 0. So, since upward po tayo, pero tignan mo muna yung mga inequality symbol, less than lang, broken line po. So, broken line po ito. So, this is the... Hindi pa pa ina-answer yan. Kailangan ito malaman yung solution natin, yung tinatawag na shaded region. Kapag true, nasa loob yan. Depende sa pinipili ng... Kung yung napapalob ng parabola, true yan. Pag false yan, sa labas yan ng parabola. It's depend po sa statement. Okay? So, pinili ko ang test point natin ay... Ang test point natin ay order per 0 and 0. Kung ayaw nyo, kayo na bahala magpili. Then make sure sa kutlap ng loob. Hindi pwede sa labas ha. Kasi ang target sa loob po ng parabola. Kailangan kayo mamili ng test point nyo. Bahala kayo nung gusto nyo. Sa akin lang si over 0, order per 0 and 0. Para mas madali nga naman i-cancel out. So, substitute nito, gaya nito. So, y, with the given of the problem. Y is less than 2x squared minus 2x minus 3. 0 ito yung x, hindi yung y, diba? 0 less than 2, quantity of 0 times squared. Minus 2 times quantity of 0 minus 3. Kaya na bahala mag-substitute, kaya na bahala mag-compute. So, 0 times square o 0 times 0, 0, matik 0 talaga. So, 0 minus 3.
Question mark. 0 is less than 2. 0 minus 3. So, 0 is less than 2. Negative 3. False yan. Mali. Ibig sabihin pag false yung statement, nasa labas po. So, ito po yung magiging region natin. So, gagamitin na tayo ng red na ballpen. Red na ballpen, guys. Final answer. Ano ba to? Kailangan ko pasirahin ito. Sandali lang. Nilagay ko mo yung pagkakan. Okay, ayos. Since false yan, nasa labas ng parabola yan. Yan. Gaganin ko na lang. Final answer. Medyo baboy lang po yung pagka-graph ko. Pag nasa labas, false yan. Pag nasa loob, true yan. So, final answer. Ganun yung itsura ng yung first given natin. Ganito yung itsura yan. So, yun lang. Sige, picturean nyo. Inom muna akong tubig. Picturean nyo muna, guys. Hi, si Wui. First problem pa lang yan, ha? May ano ako sa ako, nagda-diarrhea. Tira mo na yung ganyan. At i-erase natin to, okay? Pwede kayo magtanong. Thank you sa pag-share ng live Sisipon 0507. Kadiri naman. Wala naman isip na name. Share anytime, guys. Para libre lang naman, guys. Okay? Init, no? Init na panong na yun, no? Screenshot mo muna, gawin mo siyang assignment. Kung kakapasok pa ng live, guys, uulitin natin yan. Okay? So, ito yung formula for the HNK natin sa picture. Tapos, yung mga factorable, factoring trinomials, kaya gagawin natin dalawang roots. Okay? Ganun lang siya. Diarrhea na naman ako. Excuse me. Okay na ba nakapag-screenshot na? So, another example. Try natin to. Pero, bago ko malugurahin, picture natin to. Para pang souvenir nga naman. Hindi pa morning. Hindi ko pa masasagot lang po yung problem nyo. Sensya na, busy ako eh. Yan. Huwag ka na magalit morning ha, ganun talagang buhay. Pero yung sagot natin, minsan pinapost ko po yan sa account. Okay? Later, sasagutan natin yung question box. Minsan pinapost ko po yan sa akin account. Screenshot muna tayo in 10 seconds. Sakutan dyan po, grabe. Dalawang beses ako nag-gigib eh. Yun. Okay na, so another example muna tayo, guys. Nag-gigib yata ako. Okay. Ayos ko muna to. Mga basic lang muna kasi sa part ko, medyo mahirap-hirap na para hindi boring. Hindi ko naman pwede biglain yung pagtuturo kasi. Baka kasi Pokari. May naman na kasi ako Pokari kanina. Nag-ano kasi ako. Baka nga sa baha. May naman kasi ako lumusong na baha kasi baha sa amin. Nag-overall ako tapos gano'n ang amoy. Uminom na ako ng Pokari. Pag nagkalala talaga yung diarrhea ko, magpapacheck up ako. Okay? Sige, huwag kang mag-alala mo na ano natin yung question mo. Sasagutan natin.
ipopost ko po yan sa aking account. Depende po sa mood. Okay? Another example. School. Go. May pit lang to. Iba na lang kaya. Ito naman sample ay ito. Y is greater than 2x squared minus 4x plus 3. Paano natin sasagot to? So, papapasok ng live. Guys. Makinig lang kayo. So, mag-live kasi, pinapost ko po sa YouTube. Alam ko naman yon, gets ko naman yan talaga kung busy lang kayo. Okay lang. Hindi naman ako mahilig magpasigat. Ang mahalaga may natutunan. Okay? Okay, game na tayo. So, first step, i-equal mo to. Change na yung inequality sign. Two equal signs. So, y is equal to x squared minus 4x plus 3. Since factorable to, so factor by trinomials ang gagamitin natin is si method or ganyan x. Nung during that time nung nag-high school ako. Diba? So, positive 3, ito pa yung negative 4. So, negative 3 at, negative 3. So, negative 3 and negative 1. So, negative 3 times negative 1 is positive 3. Negative 3 minus 1 is negative 4. Ginagin mo, kuya, yung ano. Alin? Yung karnilyo. Saan? Kuya, bumbong. Asan siya? Ayun. Anong karnilya? Yung sa wasi. Sabi mo, di mo buksan. Yeng! Yung may pulbos dito, ano ba yan? Pulbos na daw. Ano na yun? Pulbos na daw yan? Pulbos? Oh, Ano dyan? ikinig. Since factorable to, magiging x minus 3. X minus 3 quantity times x minus 1 equals 0. So, gawin natin roots nito. X minus 3 equals 0 at x minus 1 is equal to 0. So, negative 3 magiging positive 3 or 3 na lang. At yung isa, negative 1 magiging 1 na lang. So, gawin natin yung y is equal to 0. So, magiging roots natin will be the x 3, 0. At yung 1, 0. Two roots siya mga yan. Roots mga yan. So, gawin natin yung A, B, and C, yung numerical coefficient. So, ito yung 1, ito yung negative 4, at ito yung C natin is 3. So, vertex natin is H equal to negative B over 2A. Substitute lang, negative times the quantity of negative 4 over 2 times 1. Matic negative times negative, positive. So, 4 na lang over 2. Sagot, 2 na lang ang H natin. Tapos, ang K natin, K is equal to 4A square. Mali pala. 4AC minus B square. Tatry kasi ako. Ninadayariyan na ako. Over 4A. Mag-jips na naman ako. 3 beses ako nag-jips pasintabis umakain. 4 times quantity of 1. Kailangan make sure pag nag-substitution po kayo, may parenthesis yan, hindi yan pwede mawawala ang parenthesis.
Yung 3, asin natin is 3 minus negative 4 squared over 4 times 1 o quantity of 1. Simplify pa, kayo na bahala mag-simplify. 12 minus 16 over 4. So, negative 4 over 4. Sagot, negative 1. Ito yung k natin. So, ito yung h and k natin is 2, negative 1. Yung vertex natin. Okay? Sige, mag-graph na tayo. Mag-gips na naman ako. Ayan. So, pinakamatas natin ay 3. Gawin natin 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, i-plotting the point natin yung vertex at yung dalawang roots. Ito yung dalawang roots. Diba? Vertex natin ay 2, negative 1. Nandito siya. So, take note kapag yung positive or negative yung leading coefficient ng given kasi pag may negative ng kahit anong standard form of quadratic equation, it means positive is upward. Kapag negative, downward. Okay? Hindi niya kakalimutan na, sige, ilagay ko na ito para mas maintindihan, di ba? Yan. So, sunod naman yung mga roots. So, 3, 0 at 1, 0. Since upward yan, greater than lang, broken line po. Yan. Pwede kayo magtanong sa kung nahihirapan kayo, okay? Tapos na po tayo sa graph, pero hindi pa tayo tapos. Kailangan na malaman natin yung statement kung true o false. So, imbis na 0 and 0, pwede naman kaso hindi naman siya sakot yung parabola natin. Pwede ganon, pero sa akin hindi na kasi kung ano yung nasa loob ng parabola, yun ipipiliin ko ng test point. Let's say, for example, let's say 2, 0. So, test point natin is 2, 0. So, try natin. So, kunin natin yung original na given. So, y is greater than 2x squared minus 4x plus 3. True pa siya or false? So, substitute lang. Ito yung x, ito yung y. 0 is greater than 2 quantity of 2 times squared minus 4 times quantity of 2 plus 3. Ilan? 0. 2 times 2 or 2 squared is 4. Alam niyo na, basic algebra po ito. Tapos, negative 4 times 2 is 8 plus 3. Question mark. 0 is greater than 2. 4 minus 8 is negative 4 plus 3. Ilan? Negative 1 is the true. Wait lang. Yeah. 2 is the, teka na. Double check natin para sigurado tayo. Teka lang. So, true to. True. Yan sa cellphone ko. Ha? Cellphone ko. Ewan ko, te. Yan sa cellphone ko. Ha? Cellphone ko. Retail. Teka, wait lang muna. Ito pinapanood ko sa YouTube eh. Di ba naka-charge ka Desmos tayo, guys. Okay na, nasa cellphone natin. Wala sa akin. Parang nilagay ko dito yon. Wala sa kabila. Ewan ko. Ay, sino ba nag-ano? Tignan muna, Desmos to tayo, guys. Bakit yan? Oh, 0 and 0. Namali yata yung pagpanood ko. Okay, Desmos po tayo para sigurado tayo.
Greater than eh. Kung true yan, hindi di sakop dito. Wait lang. So, desmas po tayo guys, para sigurado tayo. So, y is greater than 2x squared minus 4x plus 3. O, diba? May nalilang yung notebook ko. Ito. Ayan. Ayan, dyan yan. Patawarin niyo ako. Luto ko na lang to sino. Mali to. So, true po to, pero mali na sa notebook ko. True po to. Yan. Kasi pag siniro mo yan, Magkano ka? magiging false yan. O, mali yung gagayahin na. Mali to. So, correction ko na lang mamaya. So, eto, kasi mas mataas sa zero kasi sa negative 1, kaya naging true. So, ito pa yung magiging solution. Okay? Kopyahin mo na. Correction natin to. Mali ito eh. Ba yan? Try like mo na. Sige, picturean mo na lang yan. Nice. Mali lang to sinulat ko. Less than lang po, wala po siyang equal dito. Less than lang po siya. Kasi nagtuturo siya kasi mas malaki yung zero kasi sa negative 1. Less than is not equal to, wait lang Malaking problema. Nakapag-desmos na ako, yan pa yung tama yung statement o yung tama yung graph. Kaya buburahin ko man na to. Mali itong statement natin. Traw. Baboy yung graph natin. Ano to? Ruto. Okay, mali lang. Mali yung sulat ko. Hindi ko pwede maging zero yan kasi ang zero, hindi siya sakop sa parabola. Kung nagkataon nag-false yan, yung zero nyo ay sakop lang po ng region. Kaso, false siya So, iniisip ko, mag-isip ako ng test point dito sa loob ng parabola ay 2,0, nag-true lang siya. Pero may pagkakataon talaga. It depends po sa solution kung nagtutrue o false. So, ito na po yung final answer. Okay? Screenshot nyo na ha. 10 seconds. Na-example muna tayo guys. Check natin para maano. Puro madali lang po to guys ha. Okay, nakapag-ano na kayo. So, another problem, guys. Try ko muna to. Screenshot na? Okay na ba? Try ko muna to. Okay, another example, guys.
Puro factorable to ha. Y is less than 2, negative x squared, minus 8x. Ito medyo nalilito sa ganyan. Yan. May negative sign na po to. Okay? Unang gagawin guys, palakayin natin yung x. Okay. Yan. Unang gagawin, since may negative, hindi po siya hindi po siya greater than or less than lang. Yan. May negative na po. Ako mamaya magkalituan. Okay? Ano? Pwede na to. Walang space. Unang gagawin, equal sign ito. Kaso may negative. Kasi sa pag-factoring trinomials, we will make to make sure the positive sign tapos kailangan higher than the 1 or equal sa 1. Pero bawal po negative. So, factor out ng ganito, gawin natin x squared plus 8x plus 7x. Kasi pag minultiply may negative, in distributed property, ito nakapasan. Pero tatanggalin negative kasi baka mamaya magkalikuan na. Okay? So, factor out to mga to, cross. Positive 7, positive 8. So, factors ng positive 7 na kailangan tamaan sa positive 8. So, positive 7, positive 1. So, 7 times 1 is positive 7. So, positive 7 plus 1 is positive 8. So, pasok siya. So, x plus 7 quantity times x plus 1 quantity is equal to 0. Equate natin to sa magiging logical thinking na lang. Negative 7. X plus 1 is equal to 0. Positive 1 magiging negative 1. Gawin natin yung roots na to. So, negative 7, 0, then negative 1, 0. Ito niya magiging natin, the roots natin. Sunod naman, para makuha natin yung vertex, h and k, may formula yan. So, i-relate natin, huwag na natin papakalaman to. Ito yung ipopost natin, yung original. So, a is negative 1, hindi yung positive 1 na. Ito yung unahin natin sa substitute. Wait ko na lang ito para So, negative 1, b natin is negative 8. Ang c natin is negative 7. So, ito yung h equal to negative b over 2a. Para makuha natin yung h natin. So, negative times negative 8 over 2 times negative 1. So, matik negative times negative positive. So, 8 over negative 2, ilan? Negative 4 ang h natin. Sunod naman ay k natin. 4ac minus b squared over 4a. Substitute lang. Ganun lang yun. 4 times quantity ka na may parenthesis, negative 1 times negative 7 minus negative 8 squared. Naman natin makita to. So, para sila negative, positive yan. So, 4 times 1, 4 times 7, 28. Minus negative 8 times squared or negative 8 times negative 8. Positive. 64. Pero ma'am, bakit may negative? Kasi matic operation na po. Pag inano mo ng exponent, negative 8. Negative plus negative positive. 64 or 64 na lang. So, hindi ko pa nilalagay yung positive sign kasi understand ko po siya. Pwede naman pag sigurista kayo, negative sign, distribute yung positive 64, ang lalabas, negative 64 pa rin yun. So, halos parehas lang siya. 4 times negative 1 is negative 4. Simplify. E di, ano na lang. Negative 36 over 4. Over negative 4 is 9. Ha? Ano? Ito na yung kayo natin. So, vertex natin ay negative 4 and 9.
Okay? Pwede kayong magtanong. Yan. Yes? Overall ba sinuot mo? Overall ko isa. Nasa baba ata yun. Ay, hindi. Yung kulay black lang kay Kuya Nuno. Yun lang. Okay, so pagkatapos nun, pwede na tayo mag-draft. At yung statement. Since 9 lang po, ito. So yung y natin is 9, di ba? Gawin natin 10. 1, 2, 6, 7, 8, 8. Okay na. So, unahin natin itatindapain yung vertex. So, -4. Left yan na, x-axis. Move 4 times to the left. -8. 1, 2, 3, 4. Tapos, pababa. Ay, pataas kasi positive. So, or guys, sa mata nyo, -4 sa x-axis sa kaliwa, pataas na po yung 9 sa y-axis. So, dito right here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ayan. Ito na siya. Since negative po to, yan. So, it's negative lang yung mamaya na lang. So, -7, 0, 1, 2, 3, 4. Dito siya. At yung -1 dito. So, since less than lang, broken line po. So, downward po kasi negative eh. Yeah. Ito na siya. O, di ba tayo tapos? Kailangan may true statement. Pero, guys, imbes na 0 and 0, kung ano yung pipiliin dito sa x-axis, bahala na kayo gusto nyo. Sakop lahat ng loob ng parabola, yun yung pipiliin nyo yung test point. Bahala na kayo gusto nyo. To make sure, true or false na po yung mag-i-stay. Kung ano, para malaman, para true or false po yung graph nyo. Kasi pag false yan, labas yan ng parabola. Kasi pag true yan, nasa loob yan. Okay? So, I think, sabi daw, 1, 2, 3, 4. Pwede naman, test point natin ay, I think, -4. Pwede. -4, 0. So, original na given, y is less than to -x squared minus 8x minus 7. Bakit yung 8 ko nakakaya? Yan. 0 natin. 0, tapos is less than to -4 squared. So, magiging 16. Negative, positive. 8 times 4 is 32. Minus 7. So, ano to? 16 lang. Kasi 16, 32 minus 16 is 16. 16 plus 16 is 32. Question mark. Ilan? 7 plus 7, 14. 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9. Nagkamali ako. 9. Okay. So, 7 plus 9 is 16. So, true ba siya o false? True. Siya yung malaki ng negative sa 0. So, true po siya. So, since true po siya, nasa loob siya ng parenthesis. Oh yes, Rick, 9 po yan as a 9. Okay. So, since true po siya, nasa loob siya ng parabola. Kung ayaw mo na -4, pakala kayo ng gusto nyo. Pwede naman, let's say, -5 and 0. Kaya na ba lang mamili? Basta, sakot lahat ng nasa loob ng parabola. Yun yung pagpipilian po ng test point.
Okay? Gets? So, turuan natin to. Final answer. Okay na? Okay na, Rick? May natutunan? Sige, picturean mo yan na. Check mo muna to. Puro madadali lang to kasi factorable lahat to eh. Problema nga na yung calculator ng pamangkin ko, wala siyang inequality. Yan mahirap. Okay? Next problem po tayo, please. Kaya na ba? Sige, sagutan niyo yung answer niyo kung kapapasok lang ng live, makinig lang po sa lecture ko, okay? Pwede kayo magtanong. Kasi may nagko-comment dito, 9 daw. Hindi ko lang napansin yung mga mga nagko-comment dito. Pasensya na kayo ha. Wala na yata nagko-comment. Okay, so kapapasok na ng live, ito na po yung discussion, quadratic inequalities in two variables. Okay. Ganun lang kasimple. Pero mas mahirap lang dyan. Iisa lang factor pero naka-square siya, pero ang statement sensitive. Pero may kalituan din ang explanation. So, mamaya papakita ko na lang po. Okay, later. Bukod madadali lang yung i-discuss natin. Bago naman, tapos na yung mga medyo mahirap lang na factorable siya, pero para silang po ng factorable kasi square of binomial po siya. Okay? O, na-screenshot mo na. Another example. Step na. Depende sa lokasyon. Okay na. Another example, guys. Okay, so next problem. Iba to alam nilang pareho, pero magkaibang ang operation nito. So, y is greater than or less than 2x squared plus 4x plus 3x. Panibago nga na naman to. Yan. Okay, kung papasok lang po kayo doon sa live, so makinig lang po kayo sa aking lecture. Unang gagawin, copy yung y, tapos change the equal sign. Ano makapag-factor tayo yan? Since factorable to, gamitin na natin yung factoring trinomials using AC method or yung cross ng panunod namin yun. So, xy plus 4x plus 3. So, factorable to mga to. Positive 3, positive 4. So, positive 3, positive 1. Kasi pag minultiply to, positive 3. Pag minus na to or plus, positive 3 plus 1 is positive 4. So, alas tama siya. X plus 3 quantity times x plus 1 quantity is equal to 0. I-equate mo into linear equation, x plus 3 equals 0. So, positive 3 magiging negative 3. Logic lang naman. AP or transposition, bahala na kayo. Pero paras lang naman ang solution niya, di ba? Or paras lang po yung answer. So, paras ang solution. Magkaiba ang solution, pero sa akin lang, ang totoo lang kasi, AP lang talaga ang pinaka-origin na compute. Kasi pag transposition, life hack ito sa mga sinyante. Kaya, hindi yun dito sinasama sa lecture. Pero life hack lang naman. X plus 1 is equal to 0. Sa positive 1, magiging negative 1. Okay?
Pag tinatanong, ma'am, saan ba kayo nakuha ang y natin 0 is given lang naman for the y-intercept is 0, di ba? So, negative 3, 0 at negative 1, 0. Y-intercept ang tawag yan is equal to 0, di ba? Alam niyo na, matik lang naman yan, di ba? Ayan yung two roots natin. So, kukuha tayo ng h and k natin. So, gawin na natin yung numerical coefficient natin. So, a is equal to 1, b natin is 4, at c natin is 3. H is equal to negative b over 2a. Kunin na natin yung mga substitute natin yung mga bawat of linear leading coefficient for the a, b, and c para mahanap natin yung h. Okay? Negative 4 over 2a. Matik. Negative 4 times 2 over 1. Sige na nga. Nakana natin to. 2 times 1 is 2. Ilan? Negative 2. Ito yung h natin. Diba? Tapos ang k natin is k is equal to 4ac minus b squared over 4a. Memorize ko pa yung mga ganyan. Substitute lang. Medyo make sure pag nagsasubstitute kayo, tabi yung mga letters wala kang parenthesis. Hindi naman pwede mala kasi mali yun. So, 1, quantity of 1 times quantity of 3 minus 4 quantity square over 4 times 1 or quantity of 1. Ay, nabala mag-ano, mag-simplify, alam niyo na. Nag-aaral yun ng high school, di ba? 4 times 1, 4 times 3 is 12. 12 daw. Minus 4 times 4, 16. 4 times 4. So, 12 minus 16, hindi po 4 lang ang rows of integers yan. Ano mas malaki? 16 o 12? 16. Ano sign? Negative, di ba? Pero minus. So, change, keep, change, and change the sign, di ba? Depende po sa discussion. Okay? Kung dadaan mo ng number lines, mas nakakadali para sa inyo. Kung ayaw mo ng ganito, medyo marami talaga bumabaksan dyan sa rows of integers. Ay, dinadaan lang po to sa number line. Kung naman ay negative 16, ma-minus, ipa-plus mo sa 12. Hakbak ka ng 12 para magiging sagot niya ay 4 or negative 4. Over 4. Ilan? Negative 1 ang kayo natin. Thank you sa pag-follow, Angela Kiano. Yan. Ito yung vertex natin which is the negative 2, negative 1. Okay? Mag-graph na tayo guys ha. Napakasimple lang guys. So, gawin natin 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, i-plotting the point natin yung vertex natin. So, negative 2 and negative 1. Yan. Tapos paalala kasi positive po yung given. Upward po tayo ha. Hindi downward ha. Kasi pag downward yan, negative sign po yan. So, yan. Tapos yung two roots natin is negative 3, 0, at negative 1, 0. Since upward po tayo, take note yung inequality niya, pakitingnan ha. Greater than or equal to solid line po. Kaya pinapalala ko sa inyo, tignan nyo maigi yung mga nakalagay dyan sa information bago kayo mag-graph. Kasi solid line to mga to kapag less than or equal to or greater than or equal to. Okay? Solid line po. Solid line po tayo guys. Yan. Okay. So, di pa tapos dyan, may true or false pa yan. Kayo na mismong bahala mamili. Hindi naman kasi pwede yung 0 yung 0 kasi hindi naman siya sa parabola natin. Magiging false naman yan, di ba? So, subukan natin, let's say, test point natin, I think, ay negative 2, 0. Nagets? 1 plus 1. May proven pa yung 1 plus 1. Kung hindi kayo naniniwala. 11, de charot lang. Isang ballpen pag pinagsama, 11, de charot lang. 2 ballpen po.
Pero pag difficulous talaga yung complicated pa yung pagkatanong nyo, mahaba yan. So, meron na po sa post ko yan. Pero ang totoo talaga ang sagot. Okay, test point natin. So, copyin natin yung original na given. Y is greater than or equal to x squared plus 4x plus 3. So, ito yung x, ito yung y, di ba? Kayo na bahala mag-substitute. Marunong kayo mag-substitute, di ba? 0 is greater than or equal to quantity of negative 2 times squared plus 4 times quantity of negative 2 plus 3. And then simplify. Simplify mo itong nasa kanan. Kayo na bahala. So, negative 2 times squared or negative 2 times negative 2 is 4 na lang. So, positive times negative, negative. 4 times 2 is 8. Plus 3. 0 is greater than or equal to rules of integers, ha? Mas malaki ang 8 kaysa sa 4. Anong sign ng 8? Negative. 8 plus 4. 4. Pag hindi mo na kayo i-discuss dito, daan ka na sa number line. Okay? Plus 3. Question mark. 0 is less than equal to negative 1 daw. True. True siya. Okay? Since true po yan, ang sakop nito, nasa loob ng parabola. Pag true. Kapag false, labas ng parabola. Okay? Tandaan niyo yan, ha? Since true yan, nasa loob siya ng parabola. Like this. True po yan. Yeah. This is the final answer. Hindi ko na ginaganyan kasi nagsasayin lang ako ng pentel pen eh. Mga tanong, binili ko dito. So, kulay pula, HBW. Binibili ko po yung sa General Merchandise. Hindi ko pinapromotan. Bawal yun. Final answer. Kung ayaw mo ng test point na negative 2 and 0, pwede naman kayo na mamili. So, let's say, kung ayaw mo ng let's say, negative 2, negative 2, 2. Magiging true na siya. Alas paras lang naman siya kasi sa akot lalap na nasa loob ng parabola, yun yung magiging test point natin. Pwede kayong mamili kung ano gusto nyo. Sige, screenshot mo na ng data. Okay? Check natin. Ano ba ba? Puro madali lang to eh. Ano ba yan? Sige, screenshot nyo in 10 seconds. Pabura natin to. Oh, boring naman masyado to. So, lang to mga to ha. Puro madali lang to. Oh my God. Yun lang ba? Kapag screenshot na, oh my God. Nice one. Okay. Plastic? Ay. Ah. Okay na. Sige, another example net. Puro mga pang-trouble to lahat to. Pwede kayo magtanong sa late ko kung ano kaya problema pag hindi nyo na-gets. Pwede kayo magtanong sa comment box or comment section. Libre lang magtanong. Walang problema dyan, ha? Okay? Libre po ito. Try mo na to. Next problem. Muna ako tubig. Nauwaw na ako.
Okay, next problem po tayo. Like this. Y is less than equal to x squared plus 8x plus 9. Yan. Sige, paano to sasagutin in 1 minute? Paano to? Pag hindi nyo alam, turo nyo lang. Okay, 30 seconds start now. Okay na ba? So, okay. Start na tayo. So, copyin natin yung y. Then just the equal sign. Para makapag-factorize tayo. Okay. Since factorable to, gamit ang AC's method or X. Factoring trinomials yun ng grade 10. Okay, dito right here. Positive 9 and positive 8. So, mag-isip kayo ng kung ano yung factor ng positive 9 na kailangang tumama yung positive 8. So, I think positive, wait lang. Positive 9 and negative 9. Sandali lang. Minus pala to, sorry. Patawarin niyo ako. Kaya, kasi pag pinas yan, nakafactorable yan. Patay tayo dyan. Yun ang mas mahirap dito. Ang totoo, negative 9. Kasi nagmamadali ako. So, ang totoo, ito yung negative 9, di ba? Negative 9 at positive 8. So, if kailangan to factor pa na negative 9 na kailangan matama sa positive 8. So, I think positive 9 times negative 1 is negative 9. Positive 9 minus 1 is positive 8. So, halos tumama na siya. So, positive plus, positive 1. So, x plus 9, quantity times x minus 1 equals 0. So, equate into linear equation, x plus 9 is equal to 0. X, positive 9 magiging negative 9. Tapos, yung kabila, x minus 1 equals 0. Negative 1 magiging positive 1 or 1 na lang. Yan. Ito na yan. So, gawin na natin yung y-intercept since yung y-intercept natin is 0. So, magiging negative 9, 0. At yung isa natin is 1, 0. And yung tinatawag na 2 roots. Or mga roots yung mga yan. Ilang. So, para makuha natin yung value ng vertex natin, so, kailangan itong isubstitute yung formula for the vertex is h and k. Sa mamagitan ng pagkuha ng leading coefficient ng originally given for the standard form of quadratic equation. So, a is equal to 1 kasi yung leading coefficient ng quadratic term natin or yung a natin is 1. Tapos yung b natin, yung linear term is 8. Tapos yung c natin na constant is negative 9. So, make sure isama yung sign na hindi pwedeng hindi. Marami nagkakamali dyan. Okay? Ano gagawin? So, ito yung h natin is negative b over 2a. Gets nyo na? Kabisaan yung mga formula for the h and k. Vertex po yan, ha? So, negative 8 times 2 times 1. Ilan? Gets nyo na ba? Kung nagmamadali, diretsong sagot na lang. So, negative 4. Sa akin, ganun na lang kasi baka manonood yung mga kakompisa sa math. Diretsong mo na lang. So, negative 4 h natin. Okay? So, sa kayo naman ay 4ac minus b squared over 4a. Substitute lang. Madali lang siya, di ba? Very easy. Mag-substitute.
minus b squared natin is 8 squared. Magkasya. Kaya na bala mag-simplify. Okay? Di natin makita. Yan. 4 times 1, 4 times negative 9 is negative 36. Minus 8 times 8 is, or a squared is 64. Pili po 8 times 2 Makutuwang ko kayo dyan. Para rin mabuti 6 exponent. 4 times 1 is 4. So since para silang negative, add yan. 36 plus 64. 100 over 4. Pag nilowest term mo yan, negative 25 po. Kasi 25 times 4 is 100. Yan. Yung k natin. Okay? Ang vertex natin is negative 4, negative 25. H and K. Okay? Sige, mag-graph na tayo. Ang problema nga lang, ang pagka-graph nito, hindi ito magkasya. So, erase natin ito sa kabila, guys. Mahaba to 25 to. So, erase ko muna itong mga to para makapag-graph tayo. Okay? Okay na to. Part 1 lang po tayo, guys, Since 25 na po yung y or yung k natin, gawin natin 30 para sigurado tayo. So, mahaba-haba to. Tapos yung x natin, 9, gawin natin 10. Yeah, 10. Hindi, napapagalitan ako mag-teacher niya. Ba't ang ruler? Nag-pisti. Ako. Yan. Dito. Yan. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7-8, Ate Ann. 4, 5. Ate Ann, 7-8. Ano? 7-8. 7, 8, 5, 6, 7, Tignan mo na. 3, 6. Yan. 25 pinakamahirap dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Haba! Woo! Challenging. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pwede gawin ng multiples of 2. Depende po sa tinuturo ng teacher nyo. Kasi hindi ako basta-basta mag-graph na gano'n. Medyo tamad lang po ako mag-isa-isa. Kaya may multiples ko na lang. Multiples of 2 yung mga number line. Depende. So, yung vertex natin, tandaan yung vertex natin ay negative 4, 25, negative 25. Tapos yung two roots natin, ang roots natin ay negative 9, 0 at 1, 0. Okay? Unahin natin yung vertex natin since 4 yan. Hindi pala tandaan. Ayan, 25 pa naman. Dito ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. So, ginanong ka na lang kasi madali lang i-graph. Yeah. Yan, ginanong ka na lang. Kasi naman pwede kayo mag-rule kung nagdududa kayong sensitive kayo mag-graph. Kung sa drawing, di ba? So, yung negative 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. At yung 1 dito right here. Since positive yan positive na mga to, upward po tayo, Upward po tayo.
Pero, etong inequality natin is greater than or equal to solid line po to, ha? Ganun lang, simple. Solid line po, pasalamat din solid line. Pag broken line, parang ano na eh. Hindi magkasya. Kasi may space to eh. Ano lang, parang pantay na lang tayo. Ito na lang. Okay? Pangat ang parabola ko. Ayusin mo naman. Baboy ng parabola natin. Yan. Yan. Pangat eh. Yan, okay na. That's it. Parang nanginantok na kayo ah. Anong gagawin? So, ayan lang ba yung sagot natin? Hindi pa, kasi kailangan may true or false yan para malaman. Kailangan may statement yan. May test point yan. Para malaman na kung naka-true pa siya o false. Kasi pag false yan, nasa labas ng parabola. Kung true yan, nasa loob ng parabola. Okay? So, testing natin to ay siguro 0 and 0 para mas madali para sa akin. So, test point ay order per 0, 0. O di kita. Okay, gunin na natin yung original na given. So, y is greater than or equal to x squared plus 8x minus 9. Ito yung x, ito yung y, di ba? 0 is greater than or equal to 0 quantity square plus 8 times 0 or 8 times quantity of 0 minus 9. Ilan? 0 times 0, 0. 8 times 0 is plus 0. So, since nahalata na, negative 9 is the true or false? True yan. O, di ba true yan? Kasi mas mataas 0 kaysa sa negative 9. So, true yan. So, ibig sabihin, kapag true, nasa loob ng parenthesis. Okay? Yan. Ayoko yung gaganyan-ganyan ko kasi nagsaksay lang ako ng Peltel eh. Mahal pa naman ang Peltel ko. Ayan na. Final answer yan. Tama na. Aksaya sa Peltel pen. Okay na to. Pwede na to. Okay, kopyahin mo na lang po yung solution. Okay? So, sa part 2 na lang po yung mas mahirap ha. Para mas ano naman. Ano na ako, time na ako eh. 4-2 na. Sige, picturean mo na yun nasa graph na to. Tapos yung solution. Okay? Okay na tayo. So, yan. Screenshot mo na yung mga solution, guys. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero picturean ko muna. Saan ito? Buti, walang tubig. Ano ba nakapag ano na? Okay na, so last for the list ha. Wala na akong time. Tapos na yung energy ko. Okay? Kapag screenshot na, sige, burahin ko muna to. Okay na tayo dito ha. So later, ipopost ko po yung sa TikTok yung mga solution. Okay? At ipapanoorin mo yung mga live stream videos sa YouTube. If you want the reviewer,
Kung hindi nyo napapanood dun sa previous live, puntahan nyo lang po sa YouTube channel ko. Okay na. Okay, ito yung pinaka ano niya. Ito ba medyo mahirap lang ito ipaliwanag. Simpleng tanong pero mahirap explain. Ano yun? Na, saan na ba yun? Okay, so ito, mahirap ito ipaliwanag to So, lapit sa camera. Dito muna tayo. Mahirap to i-explain sa iba ha. Medyo kaliton lang to ng konti. Simpleng tanong pero mahirap to ipaliwanag kapag may statement. So, meron na po ako doon sa bago kong post ng It's Memehan. Okay, pwede kayo mag-comment doon. Bawal ang share, okay, yun lang. So, 5-star po to. Hirap niya ito eh. So, y is greater than or equal to x squared plus 6x plus 9. This is the 5-star of the ratings. Bakit? Kasi mahirap siya. Okay? Pang 5-star po to. Okay, so screenshot mo na lang po ng 20 seconds. Okay? Okay na ba? Parang napuputla yata yung discussion natin sa mat kaya iniiwasan nyo sa live. Okay? Kung gusto nila yung mga intergas, kaya yung mga engineering student, dami dami nagpo-post mo sa live, di ba? Okay. Unang gagawin, guys, change the equal sign para makapag-factoring tayo, di ba? So, y is equal to x squared plus 6x plus 9. Factor ba nito mga to? Positive 9, positive 6. Since factorable to mga to, positive 3 and positive 3. So, halos paras lang siya. X plus 3, quantity x plus 3. Or kaya, depende sa pagkukompute, x plus 3, may square root pa yan eh. Diba? O, depende po kung anong gusto niyo mamili, diba? Sa akin lang, iisa lang na ba yung x plus 3 nyo? So, dito na lang ako. X plus 3 is equal to 0. Ilan? Negative 3. Kasi pag ito paliwanag nito eh. O yan, ganito ang paliwanag ito. So, x plus 3 times square is equal to 0. Square boses pa naman yan. ST. X plus 3, 0. Eh, ganun din, negative 3. O, halos pares lang siya, di ba? Ganun lang yun. O, since pares lang po siya ng x plus 3, ito pero medyo nahihirapan ako sa ganito kasi nakakalito minsan. So, paras lang po silang roots. Ano gagawin? Ito yung magiging roots natin. Kailangan dalawa kaso, iisa lang kasi ito eh. So, 3, 0 ang roots natin. Pwede dalawa, pwede ganyan kasi iisa lang naman yun yung negative 3 and 0. Iisa lang naman pag dinalawa nyo, okay? Sunod gagawin, muna tayo. So, H and K natin. So, A is equal to 1, positive 2 B is 6, and C is 9. H equal to negative B over 2A. At yung isa ay K is equal to 4AC minus 4AC minus B squared over 2A. Unahin na natin yung H natin. Okay? So, negative 6 over 2 times 1.
or 2 times quantity of negative 1. Diretso na lang natin to. Nakamad na kasi ako eh. So, negative 6 over 2 times 1 is 2. Negative 6 over 2 is negative 3. Ang h natin. Tapos naman ay 4 times the quantity of 1 times c is 9 minus b squared natin is 6 times squared. Over 2 times 1. Ilan? 4 times 1, 4 times 9 is 36. Tapos 36 to. Halos the same lang po yung parabola natin. Yung h and k natin, mismo sa roots. Kasi, vertex lang naman yun, di ba? 0 over 2 is ilan? 0 ang k natin. So, ang h and k natin is halos pares lang siya. Negative 3, 0. So, halos the same lang po sa roots natin. Okay? Ganun lang. Ano gagawin natin? Hindi tayo makapag-graph kasi paras lang po tayong vertex as 2 roots natin. Ang gawin nyo, mag-tables of values na po kayo para sigurado tayo. So, ito po yung magiging natin, vertex natin. Gawin natin tatlo na lang. Ito yung x, ito yung y. Kasi ang h natin parang x yan, di ba? So, negative 3 at 0. So, sa akin, negative 2 and negative 4. Substitute lang dito, ha? Kaya kayo na bahala. So, susulatan ko na lang para make sure. Aba nito eh. So, gawin ko na lang y is equal to x squared plus 6x plus 9. Ilan? Negative 4 times squared plus 6 times negative 4 plus 9. Okay? Ilan? Negative 4 times square or negative 4 times negative 4 is 16. Positive times negative, negative. 6 times 4 is 24 plus 9. 16, 17, 18, 19, 21. 8, negative 8 plus 9. 1. Kung 1 yan nasa kabila, ay sa kaliwa, 1 na din yun nasa kanan. So, ang tawag dyan, axis of symmetry to mga to, yung vertex. Axis of symmetry kasi kung ano yung kamukha yung nasa kaliwa, yun din yung sa kanan. Okay? Ganun lang yun. Maniwala, kopyahin ko na lang. Kung nagdududa. O, di ba magkamukha? 1 lang yan. Ito na yun. O, anong gagawin natin? Since pwede na tayo mag-graph. Dito muna tayo, guys. Graph po tayo. So, ilan ang pinangamatas natin ay gawin natin 10 para sigurado tayo. Magte-test point pa tayo yan, o. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So, ano natin to, yung kasama na yung table, di ba? Kasi magkakaparas kasi ang 2 roots doon mismo sa value ng h and k natin. Ang mangyayari, hindi natin malalaman kung hindi po tayo makapagawa or makapag-create ng parabola. So, ang ginawa ko, tables of values po tayo para sigurado tayo. So, anahin natin yung tables of values, yung which the vertex is negative 3, 0. Sige, sulatin ko muna yung vertex natin. Negative 3, 0.
Ganon na rin sa two roots. So, ito yung two roots na ganyan. Okay? Iisa lang kasi ang vertex natin. Ang gagawin natin doon sa ganyan ay focus natin yung tables of values. Okay? Ito yung tables of values natin. Kailangan i-plotting the point. Kasi nga, itong given na to, naka-square of binomial po yan. Or nagko-completing the square, di ba? So, negative 3,0, negative 4, and 1. Upward po tayo at negative 2,1. So, positive po to. Solid line po tayo, di ba? So, pag ganun po tayo. Yan, ito na. Ginanong ka na lang. Depende sa papel, di ba? Ito, doon napapasok ang ambiguity of the explanation. So, ito medyo kalituan ito. So, pinili ko ay negative 3. Pero, nag-true naman siya, pero hindi po siya sakop dito sa loob ng parabola. So, mangyayari, nagpo-pulse yan. O, mamaya ko ipapaliwanag itong test point. Ang test point natin, i-X ko na to, guys, ay, sabi daw, negative 3,0. So, gawin na natin y is less than or equal to x squared plus 6x plus 9. So, bigyan 0. Greater than less than 2. Negative 3 squared plus 6 times negative 3 plus 9. Okay? Ano gagawin natin? Simplify natin itong mga to. Negative 3 times square or negative 3 times negative 3. Positive 9 or 9 na lang. Positive times negative, negative. 6 times 3 is 18. Plus 9. Hala. Yari ka. Yari ka. Wala na. Ano sa palagay niyo? Oh. Pero, yan lang. Problema. Kapag less than lang, pag binuro ko to, kapag less than lang, false yan. Hindi sa makapare. Pero pag nagkaroon siya ng equal sign, true po yan. Pero ang problem, pag sinakop mo lahat ng, ito yung negative 3 and 0, di ba? Magpo-false pa rin yan. Pero yung sa statement, true. Pero pag inano mo sa region, false po talaga yan. So, mali po to. Yan. Medyo kalituan nito sa mga ganito Test point po natin ay, ito na sa kabila ay, so subukan natin, imbes na negative 3,0 kasi false yan dito So subukan natin, patas natin yung mag-isip ng test point natin. So gawin natin, instead of negative 3,0, gawin natin, test point natin ay negative 3, 1 na lang. Para makapag-true na tayo, okay? Kasi pag dinasmos yan, guys, nakikita sa post ko, sa It's Me Mayan. Kasi ang totoo yan, ito yung sagot natin nga sa true. Kasi pag nandun na yung negative 3, false na yan. Pero pag inano mo to sa statement, true. True siya, pero pag inano mo sa shaded, false po talaga yan. So, yung negative 3,0, kasama na po siya sa shading region po na nasa labas ng parabola. Sa matik, nasa labas ng parabola. Magkakasama siya sa solution do sa labas ng parabola natin, yung negative 3,0. Okay? Hindi po sakop yung loob. Ang target, para masakop yung mapili ng test point at na mismo sa loob. Eh, dito kasi, para pilian lang dito. Pero kung ginanong mo, wala. Kasi pag in-upward na pa talaga yan, alam, tayo problem. Eh kaya lang, nababangga talaga doon sa negative x-axis natin Kaya nagaganito. Kaya malaking problema dito na kapag pinaliwanag mo ito sa professor, ambiguity ang tawag doon, di ba? Kaya true naman siya kasi may equal, pero ang totoo, false yan. Pag rinap mo, o tinan mo naman yun pag ginano mo, false yan. So, tignan natin yung negative 3,1. Substitute to. So, 1
less than equal to negative 3 squared plus 6 times, teka, negative 3 plus 9. Okay? Kaya na ba na mag-simplify? 9 plus, teka, wait lang. Positive times negative, negative. 6 times 3 is 18. Okay na nga naman, diba? So, parang ganun din. Pero, panibago ko lang yung y, which is the 1, diba? So, negative 9 plus 9. Question mark. 1 is less than equal to 0. True or false? True. Sandali. Mali pala. False pala yan. False yan. Kasi mas malaki ang 1 kaysa 0. So, false yan. Ang tamang sagot niya will be the false. Okay? Teka lang. Wait lang. Pero, matik kasi, guys, false yan. Eto, mahirap itong ipaliwanag to para sa math professor kapag nag-recitation ng ganyan. Ito yung na-encounter na mahirap yung ipaliwanag. So, false yan. Kailangan true yan eh. So, matik, yung negative 3,0, alas true pero hindi siya kasali doon sa loob ng false natin. So, I use the red. Yan. Try niya sa Desmos yan. Tamang-tama to. Ganun ko na lang. False yan mga yan. False yan. This is the final answer. Okay, pwede na kayo magtanong sa ambiguity ng ganyan. Okay? Ito totoo is false yan. So, yan. Yan. Okay. Final answer. Hirap niya ito. Takot sa ulo eh. Kasi pag tinatanong, negative 3, since false yan, yung negative 3 nyo, sakop na lahat ng mga region po ng false. So, kasama siya sa solution. Kasi pag trinom mo yan, dapat yan nasa loob yan, kaso, nagkakalito. Kasi hindi naman sakop yung negative 3 mo sa loob ng parabola. Kasi nababanggal lang po siya ng negative xy axis, kaya naging false siya. Ganito paliwanag. False yan, false lang po sa region natin. Pero ang totoo, yung pinili natin test point natin nasa loob ng parabola, pero nag-true siya, kaya lang, hindi siya kaso sa loob ng parabola natin. Kaya, kung true talaga, hindi ganyan pag ginana mo ito sa Desmos, ang totoo, nasa labas ng parabola. Okay? Okay na. Sige, screenshot mo muna itong mga to. Yan. Yan. Okay na. Ito namang isang to. Sige, screenshot natin itong buo na to. Sakit sa ulo to, no? Yan. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. I-picture natin to. Pang souvenir nga naman. Sakit mo sa unang magpaliwanag. At may timer. Yun natin yung flash. Okay na. Pang souvenir na lang to. Okay? May natutunan din. So, after mag-enlig, post natin niya sa YouTube. Okay? At ipopost ko to yung mga kada solution siya sa TikTok. Okay? Lang yan. Sa Desmos yan ito. Desmos po to. Desmos yan.
Vertices to decimals. Okay? Yan. Okay na tayo dito, no? Vertices sa decimals lang, guys. Diba? Tama na solution, no? Yan. Pwede ganyan. Okay na, so tapos na po tayo mag-discuss ng quadratic inequalities. Bye! So, yeah, that's it. Tapos na po yung live. O, paano kita-tips po tayo sa isang araw, guys? Hindi pa tayo tapos. May part 2 pa pala. Nagkamali pala ako. Part 2 pa lang pala. Yung part 2 sa susunod na lang yung mga hardest na solution. Non-purpose square at yung imaginary. Mas mahirap yun. Diba? Etong pag... Ay, ilang links. Derivatives naman, ma'am. Sige. Ano na klase derivatives yan? Meron na po sa YouTube channel ko, links. May nag-post ako doon sa mga derivatives na video sa calculus. Puntahan niyo lang po. Miriam Flores, 69 subscribers. Kulay green yung suit ko. Mary Ann po. Mary tapos Ann po. Walang letter E. Tapos Flores po. Okay? Sige, derivatives natin to. Okay. Derivatives ng y is equal to square of 2x plus 1. So, yan natin to. 2x squared plus 1. Gawin natin fraction part. So, yan. So, yan. 1/2. Bababa natin yung 1/2. Bye, guys! X plus 1. 1/2 minus 1. Tapos, i-derivative natin sa loob. So, ano na to? So, derivatives ng plus 1, 0. Constant na po siya. Tapos, 1. Ay, dito na lang. So, 1/2. Plus 1. Hindi 1/2 pa rin yan. So, 1/2 times 2. Edi, ano na yan? 1 na yan. So, ano na siya? 2x plus 1. 1/2. Pa yung derivatives. Babalik na pa yung square root ay square root of 2x plus 1. Ito yung y prime natin. Final answer. Yun lang. Boring naman. Parang boring naman masyado. Hindi kasi ako nagtuturo ng physics. Pasensya ka na, Kobe. Yun lang. Hindi kasi ako nagtuturo doon. Ako, sa totoo nung high school ako, buntik na po ako talaga bumabaw grade ko doon sa physics eh. Pero pasasalamat ko sa physics teacher namin eh. Ang nahirapan ko dyan yung electromagnetism. Babang grade ko doon. Pero pasado. Eh, di nga ako nagtuturo ng physics kasi mahirap siya turuan. O, siya, mag-i-live na po kung pa'y magpapahinga na. So, after ko mag-i-live, ipopost natin yung kada mga solution sa TikTok. At din yung mga videos natin sa live, ipopost ko po yan sa YouTube. Hindi. Liquid maths po. Hindi talaga. Ang puro math lang po talaga yung tinuturo lang namin sa live natin. Okay? Pag derivatives, puntahan nyo lang po sa YouTube channel ko, Miriam Flores. May managpupost ako doon sa mga derivatives na video. Calculus 1 po yan, di ba? So, bye-bye po. Kailangan ko na magpahinga. Lipat na lang po kayo sa live, Pahinga ko yung nalamunan ko. So, dami ko pang gagawin. Pupost ko po yung ganyan. Okay? Bye-bye po. At see you on the next math tutorial sa next day po. Okay? Bye-bye. For the part 2, Bye-bye po.